Sa buong kasaysayan, ang trono ng Papa ay hindi palaging inookupahan ng mga santo. May mga taong ginawang palasyo ng mga kasiyahan ng Vatican, ang mga naupo sa kapangyarihan na may dugo sa kanilang mga kamay. Hindi ito ang kwento ng pagkapapa na itinuro sa iyo sa paaralan. Ngayon ay dadalhin ka namin sa pinakamadilim na bahagi ng Vatican upang makilala ang 8 pinakamasamang papa sa kasaysayan. Ngunit bago tayo magsimula, mag-subscribe sa channel upang hindi mo makaligtaan ang alinman sa aming madilim na kwento mula sa nakaraan at sabihin sa amin sa mga komento kung aling iba pang mga kilalang tao ang gusto mong makita dito. Handa ka na ba? Iangat natin ang belo at harapin ang kahihiyan ng sagradong trono. Numero 1, si Pope Boniface ika-6, ang malupit na gustong maging mas makapangyarihan kaysa sa Diyo. Ano ang mangyayari kapag ang pinakamataas na espiritual na kapangyarihan sa mundo ay nahulog sa mga kamay ng isang taong sabik sa ganap na kontrol? Sa pagtatapos ng ika-13 siglo, ang figura ni Benedetto Caetani, isang taong may batas at diplomasya, ay sumikat sa anino ng Vatican. Sa ilalim ng kanyang eleganteng damit at matalas na retorika, ay nagliyab ang isang hindi mapigilang pagnanais na pamunuan, hindi lamang ang simbahan, kundi pati na rin ang mga hari sa mundo. Taglay ang isang napakatalino na talino at walang awang ambisyon. Hindi na hinintay ni Benedetto na tawagin siya ng tadhana. Pinilit niya ito. Matapos kumbinsihin o pilitin ang mapagpakumbabang Papa Celestine ang 5 na magbitiw, si Benedetto ay naging Papa Boniface VIII. Ngunit hindi siya tumigil doon. Upang matiyak na hindi babalik ang kanyang hinalinhan, ikinulong niya ito sa isang mamasa-masang selda na siyang nagselyo sa kanyang pag-akyat sa sagradong trono sa likod ng mga rehas na bakal. Si Boniface ay hindi isang espiritual na pinuno. Siya ay isang emperador na nakasuot ng damit. Sa isa sa kanyang pinakatanyag na mga bula ng Papa, ipinahayag niya na ang bawat nilalang na tao ay nasasakupan ng Papa para sa kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Para sa kanya, ang Vatican ay hindi ang bahay ng Diyos, kundi ang luklukan ng ganap na kapangyarihan. Nakipaglaban siya sa mga hari, maharlika, at mga obispo. Ginamit ang mga krusada bilang isang kasangkapang pampulitika at pinalawak ang impluensya nito na parang pagmamay-ari niya ang mundo. Ngunit ang kanyang kayabangan ay gumising sa isang matinding kaaway, si Haring Philip ika-4 ng France. Noong 1303, sinalakay ng mga sundalong ipinadala ni Philip ang Anagni, ang bayan ng Papa, at brutal siyang binihag. Si Boniface, na matanda na, ngunit masungit pa rin, ay tumangging sumuko. Nagawa siyang palayain ng lokal na populasyon pagkalipas ng ilang araw, ngunit ang pinsala ay nagawa na. Napahiya, nasugatan sa katawan, at pagmamataas, namatay siya pagkaraan ng ilang sandali. Ito ang simula ng pagtatapos ng medieval na kataas-taasang kapangyarihan ng Papa. Hinatulan siya ni Dante Alighieri sa impyerno sa kanyang banal na komedya, na inakusahan siya ng simonya at katiwalian. Hindi lamang sinira ni Boniface ang imahe ng banal na Papa. Nagdala ito ng isang panahon ng mga pagkakawatak-watak, mga panloob na tunggalian, at mga karibal na papa na yayanig sa simbahan sa loob ng maraming siglo. At lahat ng ito ay nagsimula sa isang trono na inagaw sa ngalan ng ambisyon. Bilang dalawa, si Papa Leo XV, ang bangkero ng langit na nagbenta ng kapatawaran. Ibinigay sa atin ng Diyos ang pagkapapa. Tangkilikin natin ito. Ang parira lang iyon na nakangiting sinabi ni Giovanni Lorenzo de Medici na kalaunan ay kilala bilang Leo X ay hindi biro. Ito ay isang pahayag ng layunin. Ipinanganak sa isa sa mga pinakamakapangyarihang pamilya sa Florence, ang mga Medici. Si Leo X ay hindi kailanman naging isang taong may pananampalataya sa espiritual na kahulugan.
Siya ay isang mahilig sa sining, luho at makamundong kasiyahan. At nang siya ay maging papa noong 1513, binago niya ang Vatican sa isang korte ng Renaissance kung saan ang ginto at mga indulhensya ay dumadaloy na parang alak sa isang piging. Ngunit ang tunay na nagpakilala sa kanyang pagkapapa ay ang paraan ng paggamit niya ng kaligtasan bilang pera upang pundohan ang pagtatayo ng maringal na santo. Sa Basilika ni Pedro, itinaguyod ni Leo the Vex ang malawakang pagbebenta ng mga indulhensya, banal na kapatawaran kapalit ng pera. Malinaw ang mensahe. Mabibili ang langit kung alam mo kung sino ang babayaran. Umabot sa sukdulan ang katiwalian, kaya't nangako ang mga pari ng walang hanggang pagtubos kahit para sa mga kasalanang hindi pa nagagawa. At habang ang Roma ay pinalamutian ng marmol at fresko, ang pananampalataya ng mga tao ay nagsimulang mabali. Noon ipinako ng isang mongheng Aleman na nagalit sa mga kalabisan ng Vatican ang isang tesis sa pinto ng isang simbahan sa Wittenberg. Sinisindi ni Martin Luther ang apoy ng Reformasyong Protestante. Tumugon si Leowix sa pamamagitan ng mga pagbabanta, pangungutya at pagtitiwalag, ngunit huli na ang lahat. Nagawa na ang pinsala, ang kanyang karangyaan, ang kanyang pagwawalang bahala sa espiritualidad, at ang kanyang pananaw sa papasya bilang isang negosyo ng pamilya ay nagbukas ng isang sugat na maghahati sa Europa at sangritual magpakailanman. Habang kumakalat ang mga alingawngaw ng pagkakawatak-watak sa buong kontinente, namatay si Leo Tix sa kanyang kama, napapaligiran ng karangyaan, ngunit nag-iwan ng isang pamana ng pagkakawatak-watak, erehiya, at isang tanong na aalingawngaw sa loob ng maraming siglo. Bilang 3, Papa Alexander Ika-6, ang Panginoon ng Katiwalian sa Vatican sa Roma. Ika-15 siglo. Ang mga lansangan ay puno ng intriga, lason at kapangyarihan. Ngunit wala ito kumpara sa nangyayari sa loob ng mga pader ng Vatican sa ilalim ng pamamahala ng isang pangalang magpapayanig sa kasaysayan ng simbahan. Si Rodrigo Bura, ang magiging Papa Alexander 66. Mula sa sandaling umakyat siya sa trono ng Papa, ang kanyang pagkapapa ay minarkahan ng manipulasyon, tahasang paboritismo, at walang pigil na pagmamalabis. Si Alexander V hindi lamang isang papa. Siya ang patriarka ng isang tiwaling dinastiya. Itinaas niya ang kanyang mga anak sa labas, sa kapangyarihan, tulad ng kilalang-kilalang si Cesar Borgia, at bumuo ng mga alyansang pampulitika gamit ang kanyang mga mangingibig at kamag-anak bilang mga piyon. Sa ilalim ng kanyang pamamahala, ang Vatican ay mas kahawig ng isang masamang korte kaysa sa isang bahay ng pananampalataya. Marangyang mga salusalo, mga lihim na labis na pagpapakasasa, ang mga misteryosong pagpatay at mga tahasang pang-aagaw ay bahagi ng nakagawian. Ang mga sagradong pader ay umalingaw-ngaw sa mga bulong ng mga iskandalo at mga sigaw na pinatahimik ng pagtataksil. Si Lucrezia Borgia, ang kanyang anak na babae, ay ginamit bilang isang diplomatikong pakikipagtawaran, nag-asawa at muling nag-asawa ayon sa mga interes sa politika ng sandaling iyon. Ngunit walang ligtas sa lambat ni Alexander. Ang mga nagtaksil sa kanya o humarang sa kanyang daan ay basta na lamang nawala. Samantala, ang mga tao ay nagsimulang mapuno ng galit at pag-aalinlangan. Paano mabubuhay ang kinatawan ni Kristo na parang isang tiwaling emperador ng Roma? Ang katapusan ni Alexander Ika-5, Ika-6 ay kasing dilim ng kanyang buhay. Noong 1503, pagkatapos ng isang piging kasama ang kanyang anak na si Cesare, pareho silang nagkasakit ng malubha. Ang ilan ay nagsasabing sila ay mga biktima ng kanilang sariling lason matapos tangkaing alisin ang isa pang kardinal. Namatay si Alexander ilang araw ang lumipas. Ang kanyang katawan ay namamaga at nasiraan ng anyo.
kaya't tumangging hawakan siya ng kanyang mga lingkod. Ang kanyang pamana ay isang nadungisang simbahan, isang pangalan na naging kasing kahulugan ng dekadensya at isang lahi na naging dahilan upang ang papasiya ay maging isang nakamamatay na laro ng kapangyarihan at kasiyahan. Si Alexander Ika-6 ay hindi lamang isang tiwaling papa. Siya ang arkitekto ng kawalang hiyaan sa puso ng Vatican. Pang-apat, si Papa John XXII, ang teenager na ginawang personal na bahay-aliwan ang Roma. Si Papa John ay 16 na taong gulang lamang nang siya ay koronahan bilang papa. Hindi pa niya naiintindihan ang kapanahunan, ngunit naiintindihan niya ang kapangyarihan at kung paano ito abusuhin. Si Octavian ng Tusculum, na kilala sa kasaysayan bilang John V, ay hindi pinili dahil sa kanyang kabanalan, kundi dahil sa impluwensya ng kanyang makapangyarihang pamilya na gustong panatilihin ang kontrol sa papasya na parang isang manang pyudal. Sa kanyang maikli, ngunit eskandalosong panunungkulan bilang papa, ginawa ni John Lefartis ang huli na isang bahay ng kasiyahan. Ayon sa mga mananalaysay noong panahong iyon, nag-organisa siya ng mga orgy kasama ang mga kortisan at maharlika, uminom hanggang sa mawalan ng malay at hindi nag-atubiling saktan ang mga kasalanan kapalit ng mga pabor sa laman. Ayon sa mga salaysay, tumawag pa nga siya sa mga paganong Diyos tuwing may mga kapistahan at nag-toast sa pangalan ni Bacchus, habang tahimik na nanonood ang mga Kristiyanong fresko. Ngunit ang kalayawan ay isa lamang sa mga aspeto nito. Isa rin siyang malupit at mapaghiganting tao. Iniutos niya ang pagpapahirap, pagputol ng mga bahagi ng katawan, at maging ang mga pagpatay sa loob mismo ng Vatican. Ang kanyang paghahari ay isang ganap na kaguluhan ng kasalanan at dugo. Ang kanyang kawalan ng parusa ay natapos ng si Emperador Otto Festus na naiskandalo sa mga tsismis ay ipinatawag siya sa paglilitis. Tumakas si Juan de la Roma, pinatalsik ng isang grupo ng mga obispo at pinalitan. Ngunit hindi siya sumuko. Bumalik siya, inagaw ang kapangyarihan sa pamamagitan ng puwersa, ngunit di nagtagal ay namatay sa mga sitwasyong kasing pangit ng kanyang buhay, binugbog hanggang mamatay ng asawa ng isa sa kanyang mga mangingibig na huli sa akto ng pangangalo niya. Si John ay higit pa sa isang tiwaling papa. Siya ang buhay na simbolo ng ganap na pagkabulok ng trono ng papa. Ang kanyang kwento ay hindi lamang isang mantsa sa simbahan. Ito ay isang bukas na sugat na nagpapaalala sa atin kung gaano kalayo ang maaaring mahulog sa kapangyarihan kapag nahalo ito sa kawalan ng parusa ng mga kabataang naligaw ng landas. Bilang 5, si Papa Stephen, ang hukom ng bangkay. Maaaring parang isang kwentong katatakutan o ang script ng isang serye ng macabre, ngunit totoong nangyari ito. Kinaladkad ng isang papa ang nabubulok ng bangkay ng kanyang hinalinhan sa isang korte upang isailalim ito sa pampublikong paglilitis. Iyon ang lalim ng kabaliwan ni Stephen. Sa pagtatapos ng ika-9 na siglo, ang Roma ay isang minahan ng intriga sa politika. Naglaban ang mga maharlikang pamilya upang kontrolin ang kapapahan na parang ito ay isang sekular na trono. At sa gitna ng kaguluhang ito, si Stephen ay umangat sa kapangyarihan sa suporta ng mga paksyon na napupuot sa kanyang hinalinhan, si Papa Formosus. Matatag na namuno si Formosus, ngunit nagkaroon din siya ng mga kaaway. Nang siya ay mamatay, tila ang kanyang pamana ay maglalaho sa paglipas ng panahon. Gayunpaman, si Stephen ay may iba pang mga plano. Sa isang eksena na magiging kahiya-hiya, iniutos niya ang paghukay sa bangkay ni Formosus, inilibing ng ilang buwan at pinabihisan ito ng damit ng Papa upang humarap sa isang opisyal na paglilitis sa Basilika ni San Juan Lateran. Ang palabas ay kakilakilabot. Ang namamaga at nabubulok na katawan na sinusuportahan ng isang nanginginig na diakono na sumagot para sa kanya ay inakusahan ng pag-agaw sa trono at paglabag sa mga batas ng simbahan. Natigilan ang mga manonood. Ang ilan ay umiyak. Ang iba ay tumawa ng kinakabahan.
ngunit malinaw ang hatol, nagkasala. Bilang parusa, iniutos ni Stephen na putulin ang 3 daliri na ginamit ni Formosus sa pagbibigay ng mga basbas, hubarin ang kanyang mga damit ng papa at itapon ang kanyang bangkay sa ilog Tiber. Ang hindi inaasahan ni Stephen ay ang reaksyon ng publiko. Ang paglilitis sa isang bangkay ay labis na mabigat kahit para sa isang Roma na sanay sa kalabisan. Nag-alburuto ang mga tao sa galit. Labis ang galit, kaya't si Stephen ay nabilanggo di nagtagal pagkatapos at sinakal sa kanyang selda. Ang kwento ni Stephen ay nag-iwan ng hindi mabuburang marka sa alaala ng Kristyanismo, hindi dahil sa kanyang mga turo o banal na mga gawa, kundi dahil sa pagdanas ng sama ng loob lampas sa kamatayan. Hindi pa kailanman nagkaroon ng papa na labis na humiya sa dignidad ng trono ni sa mismong ebanghelyo. Bilang 6, si Papa Benedict Siyam ang mangangalakal ng kaluluwa ng papa. Iilang papa lamang sa kasaysayan ang nagdala ng katiwalian sa institusyon sa isang kakatuwang antas tulad ni Benedict Siyam. Ang kanyang buhay ay isang parada ng mga iskandalo, biniling pagbibitiw, nakakahiyang pagbabalik, at isang record na nakakahiya kahit sa pinakamatinding kritiko ng simbahan. Siya ay naging papa ng 3 beses at ipinagbili ang katungkulan na parang isang isinumpang mana. Si Theophylact ng Tusculum ay ipinanganak sa isa sa mga pinakamakapangyarihang pamilya sa Roma. Wala siyang bokasyon, walang pagsasanay sa teolohiya kahit na ang tamang edad. Ngunit ang nepotismo ang kanyang tiket papunta sa Vatican. Sa edad na halos 20 taong gulang, siya ay hinirang na papa sa pamamagitan ng direktang impluensya ng kanyang pamilya na nangingibabaw sa politika ng Roma. Mula pa sa simula, ang kanyang pagkapapa ay isang trahedya na komedya. Siya ay inakusahan ng mga orgies sa loob ng palasyo, ng mga pagpatay upang maalis ang mga kalaban, ng erehiya, simonya, at maging ang pagtawag sa madilim na puwersa. Ang Roma ay nahulog sa isang spiral ng kaguluhan habang si Benedict ay kumilos na mas parang isang dekadenteng prinsipe kaysa sa isang espiritual na pinuno. Ngunit ang pinakakamanghamanghang bahagi ay darating pa. Pagod na sa kanyang papel o sadyang nabighani sa iskandalo. Ibinenta niya ang pagkapapa noong 1,445 sa kanyang espiritual na ninong na si Archdeacon na si John Gracian, kapalit ng isang malaking halaga. Kaya ang kanyang binili ay naging si Pope Gregory V, 66. Gayunpaman, tulad ng isang aktor na ayaw umalis sa entablado, bumalik si Benedict pagkalipas ng ilang buwan upang bawiin ang trono. Nabawi niya ito, ngunit nawala itong muli. At pagkatapos ay bumalik siya sa ikatlong pagkakataon na parang ang sagradong opisina ay isang casino chip na maaaring makuha muli pagkatapos ng isang nabigong taya. Sa huli, siya ay itiniwalag at naglaho sa dilim na nag-iwan ng isang bitak na Roma at isang simbahan na nalubog sa kahihiyan. Ang kanyang kwento ay katawa-tawa at nakakagambala. Isang papa na itinuring ang banal na kapangyarihan bilang pera at pananampalataya bilang paninda. Walang ibang papa ang brutal na isinabuhay ang istrukturang katiwalian ng medieval na pagkapapa. Hindi lamang dinungisan ni Benedict Nam ang pangalan ng simbahan. Ibinenta niya ito at muling ibinenta. Bilang 7, Papa Urban VI, ang panatiko na nagpasimula ng kaguluhan sa Vatican. Nang mahalal bilang papa si Bartolomeo Prignano noong 1378 sa ilalim ng pangalang Urban VI, marami ang naniwala na siya ay isang reformador. Hindi siya kabilang sa anumang makapangyarihang pamilya. Niwala siyang utang na loob sa mga maharlika o kardinal. Ngunit ang hindi pinaghihinalaan ng sinuman ay ang kanyang tila pagpapakumbaba ay nagtatago ng isang mapusok na ugali at isang paranoia na magiging dahilan upang ang Vatican ay maging isang paghahari ng takot. Mula sa mga unang araw ng kanyang pagkapapa, nilinaw ni Urban na hindi niya kukonsintihin ang oposisyon.
Sinigawan niya ang mga kardinal sa publiko, ininsulto ang mga embahador, at sinampal pa ang sarili niyang mga klero. Humingi siya ng disiplina, ngunit namuno ng may kamay na bakal at walang awa. Ang kanyang pagkahumaling sa kontrol at ang kanyang kawalan ng kakayahang makinig sa payo ay agad na nagdulot ng walang kapantay na kaguluhan sa loob ng simbahan. Ang mga klerong Romano na nababahala sa kanyang malupit na pag-uugali ay nagtangkang baligtarin ang kanyang pagkahalal. Ang 10 kardinal ang tumakas patungong Avenue at naghalal ng isa pang papa, si Clement VII. Dito nagsimula ang kanluraning pagkakawatak-watak, isang panahon kung saan 2 at kalaunan ay 3 papa pa nga ang nagsabing sila ang tunay na kahalili ni Pedro. Ang mundong Kristiyano ay nahati. Ang mga kaharian ay nagsanib puwersa sa iba't ibang mga papa at ang autoridad ng papa ay nagkawatak-watak na hindi pa nararanasan noon. Ngunit hindi doon tumigil si Urban. Kumbinsido na ang kanyang mga kaaway ay nasa lahat ng dako, iniutos niya ang pag-aresto, pagpapahirap at pagbitay sa ilang mga kardinal na pinaghihinalaang nagtaksil. Nang dahil sa isa, ang kanyang mga dating kaalyado ay bumagsak, mga biktima ng kanyang panatismo, ang kanyang figura na sa una ay tila kumakatawan sa pagbabago, ay kalaunan ay naging simbolo ng kabaliwan at pang-aabuso sa kapangyarihan. Namuno siya sa takot at dumanas ng kawalan ng tiwala na aabutin ng ilang dekada bago gumaling. Namatay si Urban noong 1389, nakahiwalay at hinamak kahit na ng sarili niyang pamilya. Ang kanyang pamana ay hindi pananampalataya kundi pagkakawatak-watak. At ang kanyang paghahari ang nagmarka ng simula ng isang madilim na panahon kung saan ang pagkakaisa ng Kristyanismo ay nawasak ng ego at panatismo ng isang tao. Bilang 8, Papa Sergius III, ang kriminal na nagpataw ng kanyang pamamahala gamit ang dugo. May mga papa na tiwali, iba pang mga malayang tao, ilang mga panatiko. Ngunit si Sergius III ay isang kriminal lamang. Ang kanyang pag-akyat sa trono ng papa ay hindi ginabayan ng banal na espiritu, kundi ng talim ng isang espada at dugong natapon sa mga bulwagan ng Vatican. Ang taon ay 1374. Ang Roma ay nalubog sa malalim na moral at politikal na pagkabulok. Ang mga maharlikang pamilya ay tinatrato ang simbahan na parang isang larangan ng digmaan. At si Sergius III, isang obispo mula sa isa sa mga pinakamagulong rehiyon ng Italia, ay hindi nag-atubiling pumatay upang iukit ang kanyang landas patungo sa kapangyarihan. Ang kanyang unang pagtatangka na maging papa ay nabigo. Ngunit pagkalipas ng mga taon, bumalik siya kasama ang isang hukbo. Marahas niyang sinakop ang Vatican, iniutos ang pagkabilanggo at malamang na pag-aalis sa kanyang mga karibal at idineklara ang kanyang sarili bilang kataas-taasang papa. Dito nagsimula ang isang panahon na kilala ng mga historiador bilang pornokrisyo, isang panahon kung saan ang Roma ay kontrolado ng mga alyansa ng dugo, kalibugan at kamatayan. Hindi lamang namahala si Sergius III gamit ang kamay na bakal, kundi nasangkot din sa makapangyarihang si Theodora at sa kanyang anak na si Morosia, mga babaeng kumokontrol sa politika ng Vatican mula sa mga anino. Ayon sa mga kronika noong panahong iyon, si Marozia ang kanyang kasintahan at ina ng kanyang anak sa labas na magiging papa rin pagkalipas ng ilang taon. Ang papasya na dating simbolo ng espiritualidad ay binago sa isang dinastikong lahi na pinamamahalaan ng katiwalian, pagnanasa at pagtataksil. Sa panahon ng kanyang paghahari, pinawalang bisa ni Sergius ang mga desisyong ginawa ng mga nakaraang papa. Inusig ang mga tagasunod ni Pope Formosus na patuloy nilang tina-target kahit na pagkatapos ng kanyang kamatayan at pinagtibay ang isang network ng kapangyarihan kung saan ang pananampalataya ay isang panlabas na anyo lamang
upang bigyang katwiran ang mga pagpatay, pandarambong at panunupil. Namatay siya nang walang pagsisisi matapos magpataw ng isang panahon ng takot at iwan ang Roma sa awa ng mga intriga sa palasyo na tatagal ng ilang dekada. Si Sergius III ay hindi isang papa. Siya ay isang pinuno ng mga mandurumog na nakasuot ng puti. Ang unang gumawa ng papasya bilang isang makinarya ng kapangyarihang parang mafia. At ang kanyang kwento ay nagsisilbing walang hanggang babala. Kapag ang ambisyon ay pumasok sa templo, kahit ang sagrado ay maaaring maging malaswa. Sa loob ng mahigit 2,000 taon, ang kapapahan ay naging simbolo ng pananampalataya, espiritual na patnubay at pag-asa para sa milyon-milyon. Ngunit sa ilang mga sandali, ito rin ay naging isang trono na nababalot ng mga anino, ambisyon at kasalanan. Ang mga kaso na nakita natin dito ay hindi lamang madilim na anekdota. Ang mga ito ay mga babala sa kasaysayan tungkol sa kung ano ang mangyayari kapag ang ganap na kapangyarihan ay tumigil sa pagtugon sa mga banal na prinsipyo at ipinasa sa mga pinakapantaong pagnanasa. Ang mga lalaking ito ay hindi kumakatawan sa buong simbahan. Hindi rin nila binibigyang kahulugan ang pananampalatayang ipinapahayag ng milyon-milyon. Ngunit ang kanilang mga kwento ay dapat isalaysay dahil kahit ang pinakasagradong institusyon sa mundo ay hindi naging malaya sa mga pagkakamali at halimaw. At hanggat nananatiling buhay ang kasaysayan, ipaalala nito sa atin ang isang hindi komportable ngunit kinakailangang katotohanan. Ang kapangyarihang walang limitasyon kahit sa loob ng simbahan ay maaaring sumira kahit sa kung ano ang walang hanggan. Salamat sa panonood hanggang sa huli. Kung nagustuhan mo ang video na ito at interesado ka sa ganitong uri ng nilalaman, mag-subscribe sa channel para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na video at matuklasan ang mas marami pang kawili-wiling kwento. Kita-kits sa susunod na video.